Of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning at panalangin ng kaayusan, pagpapala. Okay, panalangin ng kalakasan. Kung marami man tayo mga pag-alinlangan, mga pinagdaanan, wala tayong ibang gawin kundi lumapit sa Diyos. Kasi He is the source, He is the life, He is the way and the truth. Ang minsan lang, minsan sa dahil sa mga iba't ibang pananaw natin, parang mas madaling umalis, lumayo, para sa atin madaling lumayo kaysa alamin, kaysa makipag ayos o tingnan yung mga katotohanan sa daigdig na ito. So sa ating gospel, ganun din yung pangyayari na maraming umalis sa pananampalataya o pagsunod kay Kristo dahil sa mabigat na pananalita ni Jesus. Sabi ng mga apostol, napakabigat na pananalitang ito o napakabigat na patutuong ito. Sino kaya ang makakaunawa o makakatanggap? So mga kapatid, isa ka ba sa mga tumalikod sa pananampalataya? At ano naman ang dahilan? Dapat ang dahilan ay biblikal. Wag naman yung dahil lang sa galit umalis sa pananampalataya. Dahil lang sa debate o discussion, umalis na sa pananampalataya. So, tingnan natin, hindi lahat ng aral ay masarap sa pandinig ng tao. Dapat ganun ang mga mananampalataya eh. Dahil ba magaling siya magsalita and then, kumbaga ang mga aral ay tumpak sa pagkatao mo, andyan ka. Pero kung against na sa pananaw mo at prinsipyo mo ay yon, umaalis ka na. So, sana hindi ganon. So, hindi lahat ng aral ay masarap sa pandinig ng tao. Minsan masakit ito dahil itinutuwid tayo ng Diyos. Okay? Minsan yung mga aral ay masakit dahil mali nga ang iyong pananaw, ang iyong pagkaunawa, at merong tunay at totoong kahulugan sa lahat ng bagay sa daigdig na ito. So, minsan naman, nakakalito ang mga aral ng Diyos, parang imposible sa tingin ng tao. Parang ating gospel ngayon. Kaya may mga umalis at nanglalamig sa pananampalataya. So ang pinakadahilan kung bakit umalis yung ibang mananampalataya kay Kristo, dahil nung sinabi ni Jesus na siya ang tinapay mula sa langit, ang sinumang kakain ito, hindi na magugutom. Ang sinumang iinom ng kanyang dugo, imagine, ng dugo ha? Ang tinapay ay katawan niya at yung inumin ay yung dugo niya. Ang sinumang iinom, kakain at iinom ay hindi na mamamatay kailanman. Sabi ng mga apostol, parang imposible. Kahit yung mga tao, okay? Nasabi nila, parang hindi naman yun totoo, parang imposible na. So kadalasan, ang tao ay umaalis sa panahon na hindi niya naintindihan. Tama naman. Pero sana, wag naman yung umalis at galit pa. Parang ayaw na talaga. Minsan kung hindi natin alam ang katotohanan o kung talaga hindi mo alam, ay di magtanong. Hingiin mo sa Espiritu kasi ang Espiritong Banal ang nagpatutuo sa lahat ng bagay. Binubuksan nga ni Jesus yung mga kaisipan ng tao sa panahon na hindi naintindihan nila. So ganun lang, wag nang umalis. Hingiin nyo sa Diyos na buksan ang inyong pag-unawa upang maintindihan para wala ng gulo, wala ng ah, kanya-kanya. Minsan malayo sa tingin natin ang katotohanan dahil baka comparison ang tinitingnan mo, di ba? Minsan malayo sa atin yung pananampalataya sa Diyos dahil baka yung pagsunod mo sa Diyos ay merong mga personal, baka may mga personal interest. Kaya pagdating sa patutuo, discussion, bangayan, yon, madaling umalis kayo sa tingnan yung mga dapat gawin. So mga kapatid, sa John 6:61, wika ni Jesus, dahil ba rito ay tatalikuran na ninyo ako. So sabi ni Jesus, gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Parang imposible na naman to, sabi nila. Kasi nakita kasi nila si Jesus na siyempre dumaan kay Maria, pinanganak ni Maria. So ang interpretasyon ng tao,
paano niya masabing mula siya sa langit, kilala natin siya. Di ba yun ang reaksyon ng mga Pariseo na si Jesus ay mula kay Jose at Maria. So alam naman natin na bago pa isinilang ni Maria si Jesus ay sabi ng anghel, ito'y anak ng kataas-taasang Diyos. Huwag kang matakot kasi kalooban ito ng Ama kung paano siya isilang, then paano magsakripisyo, then mamatay muling mabuhay. So lahat ng yan ay naihayag na bago magkatawang tao kasi si Jesus ay andyan na eh. Sa kredo nga natin na siya'y andyan na bago palikhain ang lahat ng bagay, di ba? Binanggit yan sa kredo. Okay, sagot ni Pedro. Ano bang sagot ni Pedro kay Jesus? Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Inasayo na ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Yan, sabi ni Jesus, hindi dahil alam mo ito, kundi dahil binuksan ng Ama ang iyong pag-iisip. Kaya yan ang sabi ni Kristo. Mahirap bang unawain? Mahirap bang tanggapin ang aral ni Jesus? Imposible ba ito sa tao? Kaya ang tao kasi ay limited. Siyempre, pag limited ng tao, pag hindi na niya maintindihan, hindi na niya paniwalaan yon. Yun ang weakness natin kapag hindi na lubos natin maintindihan, parang sa atin, fake news niyan. Hindi yan totoo. So ang gagawin ng tao ay dapat humingi siya ng pag-unawa sa Diyos. Hingin natin pananalita, karunungan, pag-unawa, hingin natin sa Diyos. Dahil ang Diyos naman ang magbubukas sa atin ng pag-unawa, kaisipan, para maintindihan natin yung mga bagay na spiritual. Kasi pag spiritual kasi, hindi talaga yan ground ng tao. Kasi ang tao ay material, di ba? Makadaigdig. Kaya yung pag-unawa natin ay makadaigdig. Pag mga makalangit naman, iba yung pagtingin natin. Okay? So, mga kapatid, ang isa sa mga hindrance kung bakit hindi nila tinanggap si Jesus ay ayaw nilang tanggapin ang panibagong aral sa New Testament. Kasi ang Old Testament, gaya ng mga Hudyo, nakipagtipan kasi ang Ama sa mga Hudyo na sila ang bayan ng Diyos, sila ang lahi, di ba? Nasa kanila. Imagine, sabi din ni Jesus na nasa mga Hudyo ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos. Pero yun nga, nag-expand yung pagliligtas ni Jesus dahil hindi nila tinanggap yung aral napunta sa mga hintil. Kaya yun ang sabi ni Pablo, ang nagkaroon ng benepisyo sa panibagong testamento, itong mga hintil. Pero yun nga, dahil sila yung mga ninuno o mga lahi na mga pinangakuan ng Diyos, maliligtas pa rin ang mga Hudyo. So, unacceptable ba ang pahayag ni Jesus? Na siya'y mula sa langit? Sa mga walang pananampalataya, unacceptable yon. Sa mga may pananampalataya na gaya ng mga Hudyo, unacceptable yon. At sa mga hindi nakakaalam sa propesya, unacceptable yon na si Jesus ay mula sa langit. Pero kung kayo ay may malinaw, malalim na pag-unawa sa propesya tungkol sa Mesiyas, yan, maintindihan ninyo eh. Kahit si Maria, hindi naman yan naintindihan. Pero ang anghel ng Diyos ay patuloy na nagpahayag na Maria, ito'y kalooban ng Diyos. Diba? Anong sagot ni Maria doon? Ako'y alipin ng Panginoon. Nangyari nawa ang iyong sinabi. So mula noon hanggang ngayon ay patuloy na nagpapahayag ang Diyos sa mga bagay na hindi kayang unawain at tanggapin ng tao. So, andyan naman yung anghel ng Diyos. Ang Espiritu, binigay na ni Kristo eh. Bago umakyat si Jesus sa langit, bumaba ang Espiritu bilang patnubay ng tao, bilang gabay. Kung sa Old Testament, anghel ang patnubay. New Testament is Holy Spirit. Ito na yung patnubay natin ngayon na kung hindi mo kilala, kung hindi mo alam, di hingiin sa Espiritong Banal, hindi yung umaalis na lang, galit pa. So, wag ganon, hindi ganyan. Ang mga mananampalataya ay naghihintay ng katotohanan. Umaasa. Yan. So, kung hindi natin tanggap na si Jesus ay mula sa langit, tinapay na mula sa langit, ang kakain at iinom sa Kanya ay mabubuhay magpakailanman, then hingiin natin sa Espiritu na maintindihan natin ang mga bagay na ito. So sa lahat ng mga aral ni Jesus, ano bang dapat gawin ng tao? Expect faith. Yun dapat eh.
hindi yung umaalis. Palalimin mo ang pag-unawa. Yun. Sa lahat ng mga aral na maka-spiritual, ang dapat gawin ng tao is to obey and to trust in Him or trust to God in the face of difficulty. Hindi yung hindi mo pa nga alam, hindi ka naghahanap, nagsaliksik, umaalis na lang, then galit. So, dapat paniniwala talaga ang mangibabaw, obedience and trust. Doon mo maintindihan lahat sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-unawa. Mahirap man sa ating pag-unawa o pagtingin, have faith. So, yun lang ang pwedeng gawin ng tao upang magkatotoo ang mga bagay na ito. Okay? So, deeper faith is needed when you don't understand. Yan. Hindi yung umaalis na lang. So, ito pa, you like it or not, wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang Diyos. Okay? Kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos or else kaparusahan. Sa Old Testament, binigyan tayo ng choice. Maligtas o kaparusahan. That is Old Testament. Nung dumating si Kristo, yun nga, isa sa mga realization ng mga apostol kung bakit hindi pa bumalik si Jesus ay upang maintindihan natin lahat ang mga aral na ito. So hanggat hindi pa natin maintindihan, hindi pa babalik si Jesus. Di ba? May lang mga calculation, 1,000 years of man is just only one day for God. So parang gano'n yung ano nila. So you like it or not, wala tayong mapupuntahan kundi ang Diyos. Okay? Babalik at babalik tayo sa Panginoon. Kasi kung talagang tumalikod ka na sa Diyos totally, parang permanent ka nang tumalikod sa Diyos, yun na yun, may kaparusahan sa apoy ng impyerno. Pero hanggat nagsasaliksik pa rin tayo sa katotohanan, yan, mayroon tayong pag-asang maintindihan ang mga bagay na ito. So no matter how challenging the faith can be, okay, there is nowhere else to go kundi ang Diyos. Okay? Si Jesus ang tunay na daan at tunay na pag-asa ng tao. Sabi natin sa John 14, okay, He is the life. At John 14:6, He is the truth and He is the only way to heaven. So sa mga naniniwala, ano ba ang maganda sa mga mananampalataya kahit si Pablo, si Pedro? Sabi ng Panginoon, saan mo ba kayo may pupunta na sa iyo na ang salitang nagbibigay buhay? So ito yung assurance, ito yung pangako ng Diyos sa mga nasa Kanya, kahit hindi masyadong naintindihan, pero nananatili sa Kanya. Maganda po yon. Kasi ang kayang ibigay ng Diyos ay buhay na magpakailanman, satisfaction, a permanent being. Pag sinasabing permanent being, protektado ka na, hindi ka na maalis sa pananampalataya. Meron ka ng gabay. Kasi ang Espiritong Banal ay yun ang gabay ng tao. Sa panahon naging permanent ka na sa Diyos, yan. Meron ka ng, imagine to free from stress, free from difficulty, and then ang pangako na Jesus dito, pagagaanin niya lahat at masumpungan mo lahat. Imagine sinabi naman ni Kristo di ba nung nakita na Jesus si Nathanael, ito ang tunay na Israelita. Walang bahida pagkukunwari. And then sabi ni Jesus, higit pa rito ang masasaksihan ninyo. Yan. Pangako naman ni Jesus sa panahon na sumasampalataya at naniniwala tayo sa katotohanan, yung higit pa dito ang masasaksihan ninyo. Because you are guided by the Holy Spirit of God through Jesus Christ. Yan. Maganda sa tao kung meron siyang participation at obedience. Siyempre kapag tumanggap ka sa aral ng Diyos, yon life assurance. So, wala nang, kasi kung meron ka ng life assurance sa Diyos, yon ibibigay na sa atin yung tunay na buhay o tunay na daan na ating tatahakin sa daigdig na ito. So, ang paniniwala ay isa yan sa mga daan. Yun naman ang sabi ni Kristo Hindi naman ibig sabihin na kainin mo talaga si Jesus Wala naman siya. Sa Espiritu. Siguro ang interpretasyon nila nung buhay si Jesus, yung physically,
present si Jesus sa kanila, kainin siya, inumin siya. Yun ay misinterpretation noon. Ang gustong iparating ni Jesus is acceptance. Siyempre, pag tanggap mo siya at naniniwala ka, kumikilala ka sa Kanya, yun ang pinakamagandang term. Kung tanggap mo siya at kinikilala mo siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, yun, you have eternal life. So, lastly, ang pinaka-recommendation is let us go to Jesus, accept the salvation Jesus offered. Kasi yung katawan natin, mawawala naman ito eh. Okay? Dapat maintindihan. Kahit si Pablo, sabi niya, itong katawang ito ay palitan ng isang katawan na magpakailanman. At hindi physical, kundi spiritual. Kaya ang benepisyo ng katawang ito ay material lang. So, mawawala. Pero ang benepisyo naman ng spiritual, meron tayong dalawang katawan, physical at spiritual. Then ang spiritual naman, dahil sa pananampalataya kay Kristo, yon buhay na walang hanggan ang kanyang pinaka-final destination. So we need the spiritual food for sustenance. And si Jesus yon, Jesus our food and drink. So like Peter, naniniwala sila kahit hindi lubos na intindihan. At sabi pa nga nila, nasa iyo na Panginoon ang salitang nagbibigay buhay. Saan pa ba kami pupunta? So, madaling umalis sa pananampalataya. Well, kailang, ano ang naghihintay sa mga taong umalis sa pananampalataya? Pag sinasabing umalis sa pananampalataya, talagang totally pinutol na niya. Yun. Pero kung umalis ka sa simbahan, pumunta sa isang simbahan, hindi yun umalis sa pananampalataya. Kasi andyan pa rin yung pananampalataya. Pag sinasabing umalis sa pananampalataya, talagang tumalikod na yun sa Diyos. Yun ang problema. Kasi sa mga tumalikod sa Diyos, prone tayo sa danger sa pamamaraan ng dyablo. So yun ang dapat maintindihan ng tao. Yung mga taong wala sa Kanya ang Diyos, anong nangyari? Sa Old Testament, kahit sa panahon ni Kristo, napakadaming masamang espiritu ang pumasok. O baka hindi lang masamang espiritu ang pumasok, baka totally madamage sa yung pag-iisip natin. So, yun ang dapat ingatan na kung meron mang hindi pagkakaintindihan o hindi mo naunawaan ang pananampalataya, ang dapat mo lang gawin ay magsasaliksik. Okay? Dapat manindigan tayong nasa Diyos sa mabuting balita ng Panginoon dahil maganda ang benepisyo, assurance. Kasi secure ka na kapag nasa Diyos ka. Kung may mga misunderstanding man, kayang ayusin yan ng Panginoon. So sa huli, kung nananatili tayong tumayo, nanindigan, gaya kay Pablo, sabi niya, stand firm in faith. Yan. Dapat tumayo tayo sa pananampalataya sa Diyos. Dahil sa huli, sa bandang huli, sa pakikipag laban natin sa daigdig na ito, sa pakikipagsapalaran, ang sabi ni Jesus dito ay kayo ay kukurunahan kung paano niluwalhati ng Ama ang anak. Imagine, ganun din tayo ha. Tayo ay magiging kabahagi sa kaluwalhatian ni Jesus sa bandang huli. At magkaroon tayo ng life, perfection, at yun na yun, namumuhay tayong kagaya ng mga anghel ng Diyos. So, yun ang mga analyzation, observation na kung hindi man natin naintindihan ngayon, hingiin sa Diyos. Huwag yung umalis sa pananampalataya. Okay? Yun ay mga nature sa tao na meron talagang hindi natin kayang tanggapin, unawain. Okay lang yun. Kasi ganun talaga ang tao. Pero kapag hindi mo naintindihan, umalis, yun ay hindi okay. Kasi ibig sabihin, ayaw mo na talagang tanggapin ang pangangaral. So mga kapatid, sa pananampalataya, marami pa tayong hindi alam. Kaya ang gagawin natin ay hingiin sa banal na Espiritu, lumapit sa Diyos para maintindihan natin. At doon tayo bigyan ng kakaibang pag-iisip at pag-unawa sa panahon na tayo'y nananatili sa Diyos. Pag umalis naman, ano ang sabi ni Jesus dyan? Binubulag. Bubulagin ka talaga kapag dinideny mo ang pananampalataya.
Kaya kung patuloy kang nag-deny sa aral sa pananampalataya, di bulag tayo spiritually. At hindi natin maintindihan kahit paano mabuhay, napakahirap sa atin. Kahit paano kumita ng pera, napakahirap sa atin. Hindi dahil wala kang kakayanan, kundi dahil nabulag nga ang iyong pag-unawa. Hindi mo na maintindihan ka na parang gulo na lang ang nasa isip natin. Hirap yung naiintindihan natin kaysa mga pag-asa at pamamaraan. Kasi nga, wala na sa iyong espiritu. Ang espiritu ang gabay, patnubay, karunungan. Ang espiritu is giver of life, pag-asa, pag-ibig. Yan, kapayapaan ang pag-espiritu eh. So, yan yun ang bunga ng pananampalataya. Kaya wag umalis, manatili, at ang Diyos naman ay patuloy na nagpapahayag sa buhay ng tao. Amen. In the name of the Father, the